Hi, hello. Hi. Good afternoon. Pwede ba palakpakan natin yung mga nagsalita po kanina, no? Anyway, first of all, gusto ko kayo i-congratulate kasi nasa tamang team, nasa tamang grupo kayo. You know why? Si Ramil, di ba? Tawag dito, meron tayong super magandang panahon na actually, lihis naman eh. Tapos yung ulan, nasa taas naman, wala naman sa baba. O ito yung binog, andito yung ulan. So kaya nga, ganito yung panahon natin. Baga, gusto kong sabihin, kung gusto mong gagawin yung isang negosyo, napakalaking bonus na yung makakasama mong grupo, ay mataas yung leadership. No? Napakalaking bonus nun. Kaya, congratulations na dito kayo ngayon sa Senjus Prime. No? Hindi kami basta-basta lang gumagalaw. Hindi kami basta-basta lang nagdidesisyon. Ako, coming from my experience, although yung pinaka-resulta ko, kasi 3 months pa lang naman yung Ascendra eh, yung pinaka-resulta ko talaga, galing ko sa former company. Are you there? Are you okay? Yes! Sa oportunidad na pwede magbagong buhay ko, kakarating ko na. Kasi I will not be forever 20 years old. Do you get it? Hindi, yun ang mindset ko eh. O true enough, ilang taon na ako ngayon, 29. So, kumbaga, kahit at 20 ka ngayon, it will be inevitable na you will be 30 years old. And after 10 years, you will be 40, correct? And after some time, you will be 50. And before you knew it, before you know it, dual citizen ka na. Kasi pati yung senior card, di ba? Hanapin mo na yung mga discount na 20%, correct? So, ang bottom line ko, lahat tayo lilipas, lahat tayo magkakaedad. Kung ano yung nakita mo ngayon, oportunidad na pwede magbagong buhay mo, karirin mo. So, yun ang naging motto ko dati. Sabi ko, kasi ganito yan eh. No? Hello? Hi! May 4 daw na sources na pinagkakakitaan ng tao. No? Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki ang gumawa nito. Employed, self-employed, business, investor. So kung alam niyo, sino narinig na si Robert Kiyosaki? Narinig na, Robert Kiyosaki. Kung gusto mong kumita ng malaki, gusto mong yumaman, dapat basahin mo ang libro niya. At least yung Rich Dad Poor Dad. Kasi, bakit? Kasi ang nagpapayaman sa tao, hindi pera. Ang nagpapayaman sa tao, mindset. Akala ng ibang tao, pera nagpapayaman, hindi po. Ang pera, tool lang siya. No, tool. Ibig sabihin ng tool, tawag ito, marami nang nanalo sa loto, tapos after 3 years, 5 years, walang pera. May kilalagay gano'n. Nanalo sa wedding, 50,000, 100,000, 200,000, after 1 month, 2 months, 3 months, wala na naman na pera. Yes or yes? May mga sikat na artista dati, maraming pera, nung nalaos, wala ng pera. Correct? So, definitely, hindi pera ang nagpapayaman sa tao. Kasi kahit bigyan ko kayo ngayon, bigyan 1 milyon, bigyan 1 milyon, hindi na kayo bigyan 1 milyon ngayon. After 1 month, 2 months, 3 months, 6 months, yung hindi marunong, wala na naman na pera. Because it's not about the money. It's not about the money is not the problem. Bigyan kayo na example. Ang dala namin ngayon na sakyan, Fortuner. No? Ito. Fortuner dala namin. 2.5 million ata to, 2.7 million. Ibenta lang ito ng 200,000. Mabibili hindi? Mabibili hindi? Akala ko wala kang pera. Diba? Akala ko wala kang pera. Noong una ko umatin, wala akong pera eh. Wala akong, hindi ko kaya yan eh. Pero nung in-offer sa iyo yung Fortuner na 2.7 million, bigla, sa 200,000 lang, automatic, may pera ka na. Tama? Ibig sabihin, totoo talaga na ang pera or ang success is all about mindset. It's all about mindset. Kapag ang Pilipino kasi hindi talaga naturuan sa abundance, no? Ang natuturo talaga poverty, no? Ito yung abundance. Poverty talaga eh. Pag sinabing poverty, puros. Ang abundance, asset. Ito, liability. Ito, investment. Gustudan? Yes. Baliktad ang turo nitong dalawa eh. Tingnan mo, fiesta, may pera wala. Karamihan ng Pilipino, pag fiesta, yung totoo, pag may pera, ay pag fiesta, wala ba? Wala ba? Pero nung magpipiesta na, bigla meron na. Di ba pag-iisip na gano'n, wala kang pera, gagawin mo ng paraan, pag fiesta, nakapaghanda hindi.
Tapos maraming nakikikain, ano sasabihin? Hindi naman masarap, puro taba. Masarap sana yung spaghetti, kulang ng hotdog. Yes or yes? Yes. Ibig sabihin, yung mindset, yung utak talaga, kapag merong sale sa mall, walang pera, bibili hindi. Halimbawa, may inaabangan sa mall, 10,000. Biglang nag-sale, pinenta na lang 7,000. Ano naisip? Bibilin ko. Nakatipid na ako ng? Hindi! Nawalan ka ng 7,000! Hindi ka nakatipid! Akala mo lang, no? Akala mo, nakatipid ka ng 3. Nawalan ka ng 7. Bakit? After 1 month, 2 months, 3 months, yung binili mo, di mo naman kailangan. Ibebenta mo, kalahati na lang ang presyo niya. Marami mo ba tayong ganon? Ang hilig bumili ng kung ano-ano, hindi naman kailangan. Tapos makatapos, ibibenta, kalahating presyo, ang laki-laki na ng bawas. Kasi yes. Ang dami mo, pustahan to, ang dami mo gamit sa bahay. Binili mo, hindi mo naman kailangan. Pero binili mo siya dahil lang sa isip mo, may sale. Palakpakan mo ang sarili mo, di ba? Ano yung binili sa bahay? Kung iisipin mo yung lahat ng binili mo yun, pag isinuma total mo, may 100,000 na yun, yung mga binili mo. Anyway, going back here, ang success daw, may 4 daw na pinagkakakitaan. Magtrabaho ka, no? Magtrabaho ka. Choice number 1, magtrabaho ka para mo makuha ang iyong pangarap. Ito, naranasan ko to nung ako'y 16 years old. Are you there? Yes. 16 years old ako. Naranasan ko magtrabaho at ayoko nang bumalik. Ayoko nang bumalik. Bakit? May natutunan kasi ako, kapag nagtrabaho ka daw, ang tawag daw doon, active income. Pakibasa. Active income. Ang ibig sabihin ng active income, no work, No pay. no pay. No work, No pay. ibig sabihin, kailangan mo magtrabaho para kumita ka lang? Eh, ang problema, pag tulog ka, gumagastos ka. Wala naman kasing prepaid na kuryente. Okay, tulog ka, di ba? Sino dito yung pagtulog, gumagastos ng aircon? Pagtulog, gumagastos ng electric fan. So, pagtulog ka, gumagastos ka. Alam ka na pagtulog ka, i-off mo ang ref. Di ba? Pagtulog ka, gumagastos ka. Ibig sabihin, kung gumagastos ka pagtulog ka, dapat daw, kapag tulog ka, kumikita ka. Kasi kapag hindi ka daw kumikita, natulog ka, you will be working for the rest of your life. Kapag hindi ka daw kumikita, wala kang source of income na kumikita kapag tulog ka, darating ang time, pag tumanda ka, ikaw din ang may hirapan. Kahit na doktor ka, magaling ang kamay mo mag-surgeon, darating ang time, pag pumatak ng 60, 65, hindi ka na ganun kagaling nung 25 ka. Yes or yes? Yes. So it will be very difficult pag dumating ka na sa edad na ganito, na wala kang negosyo. Business. Everybody say business. Business. Balik-balik na rin natin. Bakit? Kasi ganito yan eh. Ito kasi, active income. Ilang oras meron tayo sa isang araw? 24. Ilang oras? 24. Tingin mo kitabi mo. Ilang oras kaya meron yan sa isang araw? 24. Magtaka ka, may 30 yan. Alien yan. Dapat with... Water. Inom ko yung bar. Bigyan mo sila ng water. Kailangan. Wow, para kasi dito yung barley sa akin. Di ako mahilig sa matcha, di ba green? Di ako mahilig. Kaso nga lang, kailangan kong inumin kasi yung health benefits. May nili ka lang eh. Health benefits, o masuka-suka. May nili ka lang. Ito na health benefits, tama? Mamaya na ito, makalala ko ng dual eh. Tama nga, dapat mamaya ko na iinom. Anyway, are you still there? Yes. So ito, kinig ka ha. So, we all have 24 hours. No? Listen. And, ang tawag dito, kung kumikita ka ng 50 pesos per hour, times 10 hours, magkano yung kita mo? 500 per day. Yes. Yun! So, ang tawag dito, linear or active income. Kaya ayoko magtrabaho. Kaya ayoko. Kasi bakit? Para lumaki to, kailangan habaan ko yung trabaho. Ibig sabihin, kung 50 per hour times 20 hours, 1,000 per day. Kaso anong itsura mo niyan? 20 hours ka nagtatrabaho. Ano itsura mo? Zombie. Tama? So
kikita ka 500 per day. Ngayon, para lumaki to, magmamasteral. Pag nagmasteral, mag-i-invest ulit. Katulad sa mga pulis, katulad sa mga sundalo, katulad sa mga seaman, so on and so forth. Mag-aaral ulit sila para tumaas yung rango. Pag tumaas yung rango, yung 50 pesos per hour, magiging 100 pesos per hour, times 10, 1,000 na per day. Para tumaas ulit ito, nakikinig? Yung swerte nyo sa mga nandito, lalo sa mga kabataan, kasi ito yung topic na hindi pinag-uusapan sa eskwelahan. Kasi imagine, gusto mong kumita ng malaki, gusto mong magbago yung buhay mo, pero pinapakinggan mo lang, pinag-uusapan lang doon, sino pumatay kay Rizal? Sa nagpirmahan ng biyak na bato, tama? So, kung 100 pesos, kung mag-doctorate ka, doctorate, o, di ba? Aral na naman. Like, o, aral na naman. Naglabas uli ng pera. Kasi bakit? Kapag employed ka, tapos self-employed, may puhunan. Ito yung hindi naiintindihan ng karamihan eh. Ay, ayoko ngayon mag-asenra kasi wala akong puhunan. Sabi ko, tanga ka ba? Pag nagtrabaho ka, nag-aral ka, puhunan mo rin yun. Kasi kung wala kang pinag-aralan, hindi ka naman kukunin. Okay, mga teacher dito. Asan yung mga teacher? Mga teacher, sa likod, yung mga teacher. Kukunin na kayo kung hindi kayo graduate? Okay, grade 6. So, kukunin kaya yan? Hindi. Kinuha yan kasi graduate yan. Ibig sabihin, yung nag-aral ka, puhunan din yun. Puhunan din yun. Di ba? Medyo kalaw? So, kapag nag-doctorate na naman, naglabas na naman ng puhunan, nagsunog na naman ng kilay, pati buhok, nasunog pa. 200 per hour, times 10, 2,000 per day. Sabi ko lang sa sarili ko ako malaki ang pangarap ko. Hanggang ngayon, malaki pa rin ang pangarap ko. Medyo kalo? 1 year, 2 years from now, gusto ko makabili ng pang-anim na sasakyan namin, ni Mentor Juliana. Land Cruiser. 1 year, 2 years from now, no? Gusto kong magkaroon ng 100 million na savings dahil sa Asentra. So, ang laki ng pangarap ko. So, yung pangarap kong yun, kailangan ko na itong i-disregard. Bakit? Kasi tumatanda tayo eh. Hindi ko na ito pwedeng i-consider. Kasi kailan ko makukuha ang pangarap ko kung nagtatrabaho ako. Parang yung sabi ko lang, kanina, yung barley. Kailangan ko lang mamili. Health benefits o madudual? Kaso na yun, health benefits o madudual? Parang ito, kailangan ko lang mamili. Yung pangarap kong Land Cruiser, yung pangarap namin na 100 million additional savings, o we will just settle for less na hanggang tumanda na lang kami na walang nangyari sa buhay namin. Kailangan ko mamili. So, pipiliin ko, etong isa. Habang bata ako, itutodo ko. Nakuha niyo? Kasi ayoko mag-settle for less eh. Imagine mo kung babae ka, nag-settle for less ka, nagpabuntis ka isang lalaki na walang trabaho. Ang puhunan lang, pogi lang, tapos may abs. Tapos after 5 years, 10 years, single mom ka. Kasi bakit? Yung nakabuntis sa'yo, wala naman palang kwenta. Yes or yes? Oo. Tama ba? Kaya kung may single mom dito, alam mo na moral lesson ng buhay mo. Ano moral lesson mo? Do not settle for less. Tama. Sa mga single mom dito, sa mga ano dito, sa mga single dad. Pero bihirang single dad. Karamihan talaga, single mom. Kasi yung piniling lalaki, hindi man lang kinilatis. Wala man lang na criteria. Oh, basta humihinga, pwede na. Nabaya? Wala na criteria sa buhay mo. Diba? Anyway, are you there? Yes. So, ulitin ko, ano gusto mo? Aim for the best or settle for less? Aim for the best or settle for less? Aim for the best. Sabi ko kanina, dual-dual man ako, pero barley yan, magandang health benefits yan, laklak. O, ganun. Aim for the best. Land Cruiser, habang bata, mag-aim 100 million additional savings. By the way, ang kinita ko sa past na company, around 70 to 80 million pesos in a matter of 19 years. So sabi ko, dito, 10 years time, kukunin natin yun. Aim for the best. Nasundan? Aim for the best. Lalo na sa mga super young dito. Habang kayang-kaya pa, habulin mo. Tama? Para habang nabubuhay
mabubuhay ka, may enjoy mo ba ang buhay mo dahil marami kang pera? Para naman natin, no? Mahirap pag tumanda na walang pera. Mahirap pag tumanda na walang pera. Unang-una, pag hindi mo na palaki ng maayos ang anak mo, magpapasamasahan ka. Tama? Magpapasamasahan ka. Pag hindi mo na palaki ng maayos ang anak mo, ikaw na dyan. Ikaw na dyan. Okay, kung mayaman ka, magpapasamasahan ka rin. Bakit? Akin siya. Akin siya. Kasi may pera ka eh. Tama ba? So, again, hello? Kaya sa akin, ang employment, X sa akin yan. Ang tagal. 50 pesos per hour, ang tagal. Ang dami kong gusto sa buhay, ang dami kong gusto marating. Imagine mo, every year, nakaka 25 countries kaming bakasyon every year. Because of network marketing, nakaka 25 countries kami. Last year, nagpunta kami ng Korea, Japan, Thailand, Hong Kong. Basta naka 3 to 5 countries kami last year. You get it? You get it? Yes. Kung meron ka malaking pangarap at ipinaglalaban mong pangarap na yon, huwag ka dito. Mauubos ang oras mo. Ngayon, kapag self-employed ka naman, ganun pa rin. Dentista ka, nagbukas ka ng clinic. Kapag may sakit ka, may kita wala. May kita wala. Wala. Self-employed eh. So ang pera, nasa negosyo. Can you follow? Yes. Ang pera, sabi mo sa katabi mo, ang pera nasa negosyo. Ang pera nasa negosyo. Ang problema sa traditional na business, yung traditional na business, ang problema niya, pag maliit ang puhunan, maliit ang, pag malaki ang puhunan, pag walang puhunan, pag laway ang puhunan, laway din ang kita. Ngayon, tingin nyo, bakit kaya kumikita ng malaki sa negosyo? Napakasimple lang, ito na. Yung kanina, active income. Etong isa, leverage income. Iba to. Lahat tayo merong 24 hours. Ano ang sikreto ng negosyo? Ito na, ituturo ko na sa inyo. Ang sikreto ng negosyante, halimbawa jeep. Bibili ka ng jeep, 500,000, naragali gas fee, isang unit. Bili ka ng 10, magkano ang puhunan mo? 5 million. Yung 5 million na puhunan mo, 500,000 ng isang jeep, sa 10 jeep, ikaw ba yung mag-drive ng 10? Hindi. So, ganun pala yung sikreto ng mga negosyante. Ba't sila yung mayaman? Tayo ng McDo, Alan Manyola, ilang million to? 20, 30, 40 million? Hindi naman siya yung janitor, crew, whatsoever. Ang kinukuha niya, yung oras ng lahat ng empleyado niya. Halimbawa, example, hello? Kung meron siya ditong 10 empleyado na nagtatrabaho ng 10 oras sa isang araw, ilang oras ang nanakaw niya? 100. Nakanakaw siya ng 100 hours. Nasusundan? Ang sikreto, kung gusto mong kumita ng malaking pera, wala sa pagre-reklamo na bakit ang gobyerno. Eh kasi kung nakita, pinagpilisisin natin gobyerno eh. Kasalanan ito ni Arroyo, ni Aquino, ni Duterte, ni BBM. Wala na lang naman yung presidente para sa'yo. Pangit kaya ng gobyerno, di mo ba naisip baka ikaw ang pangit? Diba? So, kung gusto mong kumita ng malaki, sino gusto kumita ng malaki? Nasa kamay. Hindi mo nasa kamay, maghihirap mo. Hindi ko sure ng pamilya niya. Kung gusto mong kumita ng malaki, stop complaining! And start pag-aralan mo. Kasi ang iba kasi pag may kumikita ng malaki, hindi pag-complain eh. Balik ang presyo ng santol. Balik ang presyo ng santol. Maraming tao pag may nakikita siyang kumikita ng malaki, automatic sabihin mas swerte. Wow! Hindi ba pwedeng trabaho? Ganun kasi lagi ang mga dukahampas lupa ang pag-iisip eh. Pag may nakita mayaman, ang swerte. Wow! Alam niyo yung LCC, di ba? Yung LCC, nung simula LCC, sarili natin, tabako, nag-start. LCC, nung nagsimula, sumabog. Nagtayo sa Naga, medyo malayo sa sentro, medyo hindi nag-prosper. So in short, ganun. Ngayon, nababaon sa utang. Maraming utang ang kailangan bayaran. Pero nakita ba yan ng tao? Hindi. Ang nakita niya lang ng LCC,
Maswerte kasi yan. Hindi ko maswerte. Hindi maswerte. Pinag-aralan niya. Kasi nung gumanon, hindi tayo pwedeng pagano na. So ang ginawa niya, paganon. Ano yung paganon? Instead of vertical, ang ginawa niya expansion, horizontal. Express Smart. Kaya pag pumunta ka talaga, Express Smart. Ano ba yun eh? Saan ka tuta? Pumunta ka sa likod ng narangka, may Express Smart. Punta ka ng Tabaco, may Express Smart. Punta ka ng Bakakay, Tabaco, Bakakay, Kamali, Binubagan, ikaw, was po lang yun, Express Smart! Tapos masasabihin ng tao, swerte? Hindi swerte! Hindi lang siya nag-give up, palaban lang siya, pinag-aralan niya kung paano siya lalo makakabangon ulit. Can you follow? Yes. Yung Ayala, tingin mo sa kanila yan, hindi. Yung Ayala, di ba yung Ayala LCC, nag-merge siya, I think after 25 years or 30 years, sa city mapupunta, or 50 years, sa city mapupunta yung building. And bakit may mga tao na ganun sila sumugal? Kahit ang SM, ganun din. Karamihan ng ganyan, papayaran ka magtayo, pero after 50 years, sa amin yung building mo. Parang ganun. Eh mga ganun sila usapan. Tapos yung renta, mababa lang. Can you follow? Why? It's because yung mindset. It's because iba ang tingin nila sa pera, dito sila nakafocus. We all have 24 hours per day. Paano ka kikita ng malaki? Bilhin mo ang oras ng iba. Bilhin nila ang oras ng iba. Samantalang yung iba, grabe kaka-perform ng sariling oras niya. Pero yung iba, binibili niya yung oras ng iba. Nasusundan? Naintindihan mo ba kayo? Oh, etong chip na to, 500,000, o 5 million, 10 driver, iba-iba. Ikaw, pwede nasa bahay ka lang, nag-aantay ka lang ng boundary. Ang ganda negosyo pangit. Bakit? Halimbawa, 800 ang boundary, 10 chip, may papasok sa'yo 8,000. Sa 30 days, may papasok sa'yo 240,000. Kaso ang puhunan mo, ay, milyon. Para kumita ka ng 240. Samantalang, ang nagustuhan ko sa Ascendra International, renate niya yung mindset dito na kailangan maglabas ka ng malaki. 200,000 lang, pwede ka nang kumita 3 million per month. 200,000 lang. Nasundan? Eto, magkano? 240,000 isang buwan, 5 milyon. Eto, 200,000, may produkto pa. Bakit ko nagustuhan? Ganyan eh. Dati, ang uso, barter. Yung barter. Yes. May mansalas ako, parang yung joke ko, may post ako yan sa Facebook eh. Yung naglindol yung Cebu, tapos Davao. Naalala niyo? Cebu, Davao. Oh, yung taga Cebu, ang gusto daw, durian, tawag dito, nag-joke ako nun eh, aki lang, gusto nila partner. Tapos yung taga Davao, ang gusto, lechon Cebu. Ang gusto nila otap, di ba? Ang gusto tanggit. Tawang-tawa na yun eh. Anyway, the point here is, yung barter, kung anong meron ako, ikaw, kung meron ka, palit tayo. Tama? Yes. Ngayon, after ng barter, nagkaroon yung tawag nito, traditional business. Ganito yan. Kaya ba? Yes. Kaya ba? Yes. Manufacturer, distributor, wholesaler, retailer, customer. Ito, undergraduate po ako sa, hindi nakakalam, cum laude graduate po ako. Pero until now, yung transcript diploma ko, hindi ko pa kinuha sa eskwelahan. Nasa eskwelahan pa rin. Ang maisip ko kasi yun na, sinabi ko na kanina, ayoko kong sayo ng oras. Pinanganak ako mahirap, ayoko sayangin ng oras sa mga walang kwentang bagay. Na nakita ko na nga yung mangyayari. Kasundan? Nakita ko na nga eh, 10,000 naman, 20,000 naman, 30,000. Ano gagawin ko dyan? Dito na lang ako tataya. Hindi ko man kitain sa una mga 2 buwan, 3 buwan, 6 buwan, 1 taon. Pero kung dyan ako yayaman, ba't hindi ko gagawin? Sundan? So, eto, manufacturer at distributor, pag eto, binenta dito, may kita wala? May kita. May kita. Ganito ang normal na negosyo. Eto, magkano ba marker ngayon? Hindi ko na, 50? 50 ba? Kung 50, ang end consumer, pwedeng, eto 50, ang kuha dito, pwedeng 45. Pwede 45. Sorry, 40. Ang kuha dito, pwedeng 30. Para may tagaibang kumpanya. Hello, sound check. Tapos ang kuha dito, 20. Nasundan? Yes. Can you follow? Yes.
So, eto, 20, 30, 40, 50. Ang tawag dito, end consumer. Okay? Hello? So, ang negosyo, kaya siya yung mayaman kasi ganito yung pattern niya. Hello. Yun, okay na. Okay na. So, eto, kaya ito yung mayaman. Likod, pangit. Ayaw na naman ka doon yun. Dapat nasa harap. Narinig ako? Yes. Okay. So, kaya ito yung mayaman kasi ito yung system niya of distribution. Okay? Ganun yung system niya eh. Hindi naman pwede na baka ako lang, gigil ako eh. Hello? Anong tawag dito? Hindi naman parang, may sigarilyo ba dito? Parang wala naman. Kung may sigarilyo dito, may umiinom, hindi naman pwede pupunta ka kay Henry C. Tapos kakatok ka, pabili ng Sanigray. Tama? Hindi naman pwede kung nagsigarilyo ka, Fortune Tobacco, punta ka kay Lucio Tan, katok ka sa bahay niya, pwede pabili ng sigarilyo. Hindi. Basically, pag may gusto kang shampoo, bibili ka saan? Tindahan. Yung tindahan, pag naubusan, saan bumili? Sa Pure Gold. Tama? yung Pure Gold, pag naubusan, saan pupunta? Sa distributor, saan pupunta? Sa manufacturer, dito lang ata, pag nakakaharap ako. Ayun. Sa manufacturer, tapos lahat to kikita. Nasundan? Yes. Ngayon, ganito yan, para mas maintindihan nyo. Hindi napansin, hindi tayo matapos-tapos. So, okay na. Ngayon, eto na, sa Ascendra, sa Ascendus Prime, if this is you, magbibuild ka ng left and right mo, magbibuild ka, ang kagandahan, pag may sumasali dito, may bumibili, lahat ng madadaanan pataas, basta gumagana yung marketing plan, may kita. Yun ang pinaka-nagustuhan ko. Parehas lang siya dito, oh. Parehas lang. Manufacturer, gawa ko ng sabon, kuha ko ng mga 10 distributor. Oh. Tapos yung 10 distributor, kuha sila ng mga wholesaler. Sundan? Ganun din. Kaso dito, hindi mo kailangan ng malaking pera. Yung Ascendra, siya na yung bahala sa opisina, import, export, licenses and everything, pati yung research and development ng products, bahala na siya. Hindi mo na mabong problema sa produkto. Pero kasi iba, magninegosyo, ang sunod mong problema, wala kang pera. May pera ka naman, ang sunod mong problema ng negosyo. Okay, may 500,000 ka ng negosyo. Wala ka maisip! Kung may negosyo ka na naisip, sige, restaurant! Ang sunod mong problema, anong menu? Ang problema mo, di ba? Anong menu naman ang iisipin mo? Ano naman ang accounting mo? Tawag nito, accounting, payroll, lahat-lahat, papayaran mo yun, ikaw ang gagawa. Nakaka-stress! Dito, sasali ka lang, may produkto, pagkabenta mo, bawi mo, may trainings, gawin mo lang yung party mo, invite, attend, upo! O, gano'n lang, invite, attend, upo! Pag lumaki ng lumaki, tuloy-tuloy ang pairing. Kaya gusto ko yung network marketing. Parehas lang yan yung tawag ito, SM Prime Holdings kay Henry C. Anong negosyo niya? Video. May video ba sa Luzon, Visayas, Mindanao? Yes. May video ba sa Bicol? Yes. May video ba sa Naga? Yes. May video ba sa Legazpi? Yes. May video ba sa Daraga? Yes. May video ba sa SM? May video ba sa Tabaco? Yes. Anong negosyo ni Henry C? Bilog-bilog. Bilog-bilog. Bakit? Hindi naman siya yayaman kung isa lang ang video. Marami ang video niya. Ano lang kasimple? Anong negosyo ni Henry, ano bang negosyo ni Henry C? SM. Luzon, Visayas, Mindanao, meron pang China, Hong Kong. Sa Luzon, may Naga, sa Naga, may Legazpi, may Sorsogon, Sun, Tabaco. Lahat ang bumibili dito, kumikita si SM Prime Holdings. Ano ba negosyo niya? Retailing, bonus. Tawang-tawa ka, pero ikaw mismo gumagamit ka ng produkto niya. Yung bonus niya, Luzon, Visayas, Mindanao, lahat na sa SM. Kapag pumili ka, siya na naman ang yumayaman. Kasundan? Siya ang yumayaman dyan. Ayaw mo na kay Henry C, sawa ka na. Lusutan. Lusutan. Anong negosyo niya? Philippine Airlines. Lusutan, Philippine Airlines. Marami ba? Yes. Marami? Yes. Marami. Kada may sumasakay, may kita siya? Yes. Ano pa sa kanya? Allied Bank. Familiar? Yes. Allied Bank. Luzon, Visayas,
magtatayo tayo ng bangko. So, maliban dito kay Henry C., lahat yan, gano'n ang negosyo, bilog? Bilog. Sino nakapunta na ng Ayala? Oh. Kay Ayala yan. Ano bang negosyo ni Ayala? Globe. Nasundan? Kastila. Ang tindi, no? Pilipinas to, ang pinakamayaman in Czech, Chinese, Japanese, Kastila. Palakpakan naman natin, di ba? Pilipinas to, ang pinakamayaman, ibang lahi. You know why? You know why? It's because ito yung mga taong tong alam nila kung ano yung gusto nila sa buhay nila. Ito yung mga taong tong alam nila kung ano gusto nila sa buhay nila. Habang bata sila, habang malakas sila, gusto nila mabot yung mga pangarap nila. Kahit even yung Bombay, may kilala kayo Bombay dati, nakamotor lang, DVD, di ba? Tapos after some time, yung pinagtatawalan mo nakamotor, may kotse na, tama? Yung pinagtatawalan mo na kotse, may bahay na. Yes or yes? So yung nakita yung figure, no? Yun yung pinaka-nagustuhan ko sa network marketing. Bakit ko siya kinakareer? Bakit ko siya inaral? Kasi hindi naman ako pinanganak na networker. Nung pinanganak ako, hindi ako marunong magsalita. Wala akong pera. Takot ako sa crowd. But definitely, gusto ko ng pera. Sino dito yung gusto ng pera? Nasa kamay. Importante yun. Kailangan ang pera gustuhin mo. Kasi pag ang pera, pag hindi mo gusto, lalayo sa iyong pera. Tama niya? Pag ang pera, hindi mo ginugusto, lalayo sa iyong pera. Tirahin ka tabi mo. Mukha bang gusto ng pera, mukhang ayaw ng pera. Mukha bang gusto ng pera, mukhang ayaw. Tingnan mo, yung mga ayaw ng pera, sila yung mga minamalas. So, tingnan mo yung mga, may mga Pilipino na ito, yung pagkakisip pa lang sa umaga, ano na naman kaya mamalasan na mangyayari sa akin sa mga. Kilala kayo gano'n? Pag-isip pa lang sa umaga, ano naman kaya mamalasan na mangyayari sa akin sa araw. Imagine mo, pag-isip mo pa lang sa umaga, kamalasan na kaagad nasa isip mo. Anyway, bago tayo matapos, are you still there? Yes. Alam niyo ba, kailangan mong kumita ng at least 100,000 per month para maging komportable ang buhay mo. 100,000 per month. Yes, more than. Eto, 100,000 per month, single. Kami, double, 200,000. Double. Wala pang anak. Nasundan? Eh kung may anak na, eh di lalo tataas. Kaya nga sabi ko, don't settle for less. 10,000 a month. May natira wala? Sweldo, 10,000 a month. May natira wala? 20,000 a month. 30,000 a month. Wala yung matitira kasi kung bibili ka na ng kotse pa, no? Magkano ang monthly ng Fortuner? Magkano ang monthly ng Fortuner? 30,000. Magkano ang sweldo mo? 20, 30. Tapos yung monthly ng Fortuner? 30. Tapos yung pagkain mo, you get it? Sundan? Yes. Kaya nga, guys, bago tayo matapos ay makiwahiwalay, napakasimple lang ng message namin dito sa Sentra. Numbers don't lie. Sabi mo sa katabi mo, numbers don't lie. Numbers will never lie. Numbers don't lie. No? Numbers will never lie. 30,000 naman, kulang na kulang yan. Gusto mo magkaroon ng bahay, lalong kulang yan. Gusto mo ng mga branded na damit, lalong kulang yan. Sino ba dito yung gusto ng ano? Sino yung gusto ng pabango na original? Saan yung original na pabango? Diyos ko Lord. Balik-balik ka rin natin, huwag kang hipokrito. Iba ang original. Kung may pagkakataon na magkakaroon ka ng original, gusto ayaw? Gusto ayaw? Kaya guys, before tayo maghiwa-hiwalay, okay lang magbigyan ka ng pag-ingip? Okay lang pag-ingip? Bago tayo maghiwa-hiwalay? Pag-ingip? Sino yung interesado sa negosyo? Nasa kamay. Interesado sa negosyo. Ang kunin yung package, builder pataas. Pero kung walang-wala talaga, pwede naman start sa associate. Kunin mo yung builder pataas. Bakit? Ang builder kasi, mas malaki ang kikit. Parang ganito. Karamihan sa amin dito executive. Karamihan sa amin executive. Ayan, since executive kami, we have only market sa grupo. Ibig sabihin pa, parang ganito. Yung network ko, yung left ko, sobrang sabog naman parehas. Pero yung left ko, sa sobrang sabog niya, sa sobrang sabog ng left ko, kanina pag-check ko, 511,000 binary value na ang left ko. Ibig sabihin, kung builder ako, baka 50,000
11,000 lang to. Kung builder ako. Bakit? Kasi, pag executive ako, salo ko yung lahat ng points. Salo ko yung, kapag may nag-executive na 10,000, salo ko. Kapag may nag-director na 8,000, salo ko. Kapag may nag-consultant na 3,2, salo ko. Builder, salo ko lahat. Ganon kaganda ang executive. Since executive ako, yung left ko, umariba na ng umariba ng umariba, hindi ko na makakilala 511,000 ang waiting. Because, naka-executive ako. Kung naka-builder ka, associate ka, kapag may, parang ganito, hello? Hi. Kapag associate ka, may sumali sa iyong builder, ang points nun, pang-associate lang. Sundan? Kapag associate ka, may sumali sa iyong consultant, ang points nun, pang-consultant lang. That's why we always say, sa negosyo, may laro ang negosyo. Kung gusto mo kumita ng malaki, kailangan tumaya ka rin ng malaki. That's life! That's life! Tama kayo? And, yes! Guys, sa this coming week, ano ba yun? Saan ano? This coming week, magpapamanila po kami because yung General Assembly ng Ascendra International, gaganapin na. Tapos, pagbalik namin, opening na rin ang opisina natin dito sa Garanga. So, ano yung implication niya, no? Ang implication po niya napakasimple. Kapag babagal-bagal ka ngayon, maraming mabilis. Kapag ikaw nag-iisip ka pa, may ibang tao na hindi nag-iisip. Ibig sabihin, pag nakita yung negosyo, susugabang ka agad. Ganun yun eh. Parang di ba, sabi ko nga sa inyo, bakit ang mga mayayaman sa Pilipinas, hindi Pilipino, ibang lahi? Because ang Chinese, naka-mindset yan, anak, pag-aral ng mabuti, pag-graduate mo, negosyo ka. Negosyo ka. Kaya, ang training sa mga incheck, bata pa lang, negosyo. Bata pa lang, yung Pilipino, ang training, bata pa lang, trabaho. Bata pa lang, trabaho. Bata pa lang, trabaho. Kaya mga Pilipino, 20, 21, 22, 23, 24, 25, trabaho! Di ba? May mga dalang envelope, tapos mag-apply, good morning ma'am, good morning sir, di ba? Sabi nila, wala na sila pampuhunan dito, pero may pampuhunan sila para magkuha ng NBI clearance. May pampuhunan sila para magpatay ng uniform. Nasundan? Yes. So, the moment na magbukas yung office na yon, gusto ko lang itong i-share sa inyo. Ang produkto, nag-chat na kagabi si Sir George Gonzalez sa GC namin. Ang produkto natin, kompleto na. Actually, sobra-sobra na yung supply ng products natin. Palakahan nyo naman. Sobra-sobra na yung supply ng products natin. Ang dami mga good news is coming October 26. Ladies and gentlemen, itong Ascendra, itong Ascendius Prime, andito kami para tulungan kayo. Pero hindi namin kayo matutulungan kung hindi nyo tutulungan ang sarili. Nakuha nyo? The moment ang pumutok ng balitang to, kasi pumutok to eh. Sabihin, pumutok, bam, may office ng Ascendra. So, talaga punta tayo dun. So, pag dumami ang tao na pumupunta, mag-iimbita, magpipresent, ang daming lalabas ng mga bagong networker, ang daming lalabas ng mga sisibol, katulad ko dati. 20 years old ako, binigay ko ang 19 years ng buhay ko sa networking. Talagang inalay ko full time. Wala ako talaga ibang pinagkaabalahan. Sinubukan ko ang vlogging, ang liit ng kita. Sabi ko, punyeta, dami-dami ko nang ginagawang content. Ang income ko lang, 50, 60, 70, 80,000. 50, 60, 70, 80. Samantalang dito, nung nag-network ako sa past company, isang araw ko, 40, 50,000. Sabi ko, hindi ko ipagpapalit ang networking. Hindi ko ipagpapalit ang networking. Wala na ko ibang makita kasing ganda ng ganitong klase ng oportunidad na sa loob ng 4 hanggang 10 taon kaya ibigay ang lahat ng pangarap mo. 4, 10 taon. Sino hindi nyo gusto nyo ganon? 4 hanggang 10 taon. Nakuha niyo yung mga pangarap nyo. Gusto ba yan? Yes. Yung kikitain mo in 40 years, kikitain mo in 4 years? Yes. Gusto ba yan? Yes. Kung kumikita ka ng 10,000 a month, in 12 months, magkano yun? 120. 120,000 1 year. In 40 years, magkano yun? 4.8 million. 40 years. Ma'am, ilang taong ka? 16 plus 40, ilang taong ka nun? 56. 4.8 million. Oo, hindi. Hindi. Ngayon, kung si ma'am hahatawin niya yung Ascendra, itong Ascendius Prime, yung 4.8 million, kung 100,000 naman ka, times 12 months, ang kikitain mo 1.2 million times 4 years,
ang kikitain mo 4.8 million pesos. Kung 16 ka plus 4, ikaw ay 20 years old, you will be one of the youngest millionaire dito sa St. Joe's Pride, sa St. Pride. Nagustuhan niyo? What's the difference? Ano yung diferensya? Time. Time. Nagustuhan? Yes. Time. Kasi itong 40 years, wala na, tapos na yan eh. Pero itong 4 years, di ba? Kaya kung sino man yung nakagawa ng ganitong klase ng marketing plan, may iba kung sino man ang may salary nito, salamat sa kanya. Yes. Salamat, no? Salamat talaga sa gumawa kung sino man talaga ang nag-formulate ng network marketing. Salamat. Dahil sa kanya, nagkaroon ng chance yung mga ordinaryong tao na magkaroon ng patas na laban sa buhay. Kasi minsan man nagko-content ako, may mga nagko-comment, wala naman daw kasing opportunity. Sabi ko, totoo, noon. Pero ngayon, meron na Sentra International. May opportunity na. Ano niya? Nakuha? So guys, bago tayo maghiwalay, ito na lang yung last mong gusto sabihin. Makibasa? 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 Fur. Kung Bisaya. Bisaya ba? Naalala niyo ito kanina? Ang mga nandito, pinalaking merong? Ang mga nandito, pinalaking merong Yes! Ito yung gusto ko sabihin sa inyo. Maraming tao ang hindi nakakapag-negosyo kasi matagal siya na-brainwash na baka walang kitain, hindi ka pwede mag-resign kasi wala kang pambayad sa utang sa akinse at renta, walang pambayad sa tawag nito, sa renta, so on and so forth. Kaya hindi sila nakaka-quit sa trabaho nila. Ladies and gentlemen, ako, na-break ko yun. From here, na mindset, no? From here, I mean, autopilot, from employment, sabi ko sa sarili ko, dito ako. I will take the risk. Hindi ko malalaman kung gaano kalayo ang mararating ko kung hindi ko susubukan. Ulitin ko, ang tanong ko kaibigan. Sino dito gusto kumita ng malaki? Sino dito yung gusto niya sa lifetime na to? 2, 3, 5 sasakyan. Sino dito yung gusto niya sa lifetime na to? May sariling bahay. And you have to take the risk. You have to take the risk. It's now or never. Ganun lang yun. Hindi ka pwedeng kumita sa sugal kung hindi ka tataya. Pwede ba yun? Gusto ko manalo. Tumaya ka? Hindi. Tumaya ka? Hindi. Gusto mo manalo? Kailangan mo? Nasundan? Yes. And if you want to become successful, you have to embrace this. Kailangan mong alisin yung fear. Marami kasi yung takot eh. Takot ng ano? Baka walang mangyari, baka malugi. Fear of rejection, baka walang maniwala. Fear of failure, baka baka walang mangyari. And fear of the unknown, na hindi mo kasi alam itong gagawin mo. First time. Can you follow? Ang ibig sabihin ng fear, false expectation appearing to be real. What stopped you from becoming successful? Ano nagpipigil sa'yo? Fear. Fear ang nagpipigil sa'yo. Gusto kong magnegosyo, kaso baka walang kumain. Gusto kong gawin to, kaso baka malugi. Gusto kong gawin to, kaso, di ba? Negative, positive. There? Ano yung mga characteristics ng top 20? Research kayo pag-uwi nyo. Alam nyo kasi ang gawin nyo. Instead na manood kayo ng soap opera, pag-uwi nyo. O kaya makinig kayo ng problema na may problema pag-uwi nyo. Pag-aralan nyo, paano yung maman. Type kayo sa Google, libre naman, no? Top 20 richest men in the Philippines. So, NBC, Sultan, Boko Ways, Obenayali, Tony Tatakyo, meron ng Jollibee, blah, 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 blah. Ano ang common na meron sa kanila? They took the Mark Zuckerberg nasa Harvard, binitawan para sa Facebook. Oh. Kung ordinaryong tao ka, tanga. Diba? Tanga. Binitawan Harvard. Oh, hindi mo si Mark Zuckerberg ngayon. Binitawan yung Harvard, sabog-sabog ang Meta, pati Instagram sa kanya pa. Oh, sinong tanga ngayon? Yung tanga na nananatili sa left side ng quadrant na nangangarap ng gising, nanaginip ng gising, nagpatulala sa hangin. Di ba meron mga
nagigising, kailan magbabago ang buhay ko? Pray ng pray kay God. Lord, sana magbago ng buhay ko. Tanga! Ayan ang Ascendra International, hindi mo kasi ginagawa. Kung pwede ka lang talagang katungan ni God eh. Alam nyo si God, babait yan. Pray ka ng pray, di ba? So hindi ko alam paano ka naimbitahan. Kinadkad ka dito, kinadena ka, di ba? Pinaupo ka doon, di ba? Pwede ka naman sunog ang bahay nyo kahit Sir Meron yung tayo sa labas. Pero see you there! Ibig sabihin, may purpose yan. Yung nga lang, kung hindi mo gagawin yung purpose mo, yung parte mo sa buhay, wala rin mangyayari. Yes or yes? Yes! Yes or yes? Yes! Marami rin tao, they keep on praying, Lord, saan ka magbago ang buhay? Wala naman nagkarap ni Babang Saksarak ng kotse. So, Lord, nagkotse ba ang kotse? Hindi, pagtrabahuhan mo yan. Tama? Yes. Sino ulit gusto niyo mama? Taas ang kamay. Ang pagyaman ko, pinaghihirapan. Pinagtatrabahuhan. Hindi yung wishful thinking. Ano yung wishful thinking? Sana. So you know guys, my life, you know, yung fear, kinanker ko. Sabi ko, pag-fail man ako, bata pa ako. Actually, wala naman talaga nag-fail. Meron lang lesson. Everybody say lesson. Lesson! Bakit? Naglakad pa kayo? Perfect na? Meron ba dito pinanganak? Naglakad na? Perfect? Di ba nung pinanganak ka? Karga. Tapos, crawl, di ba? Tapos, tayo, dapa, sugat, tayo uli, dapa, sugat, tayo! O, hanggang na tayo ka na. Tama? Correct? Sino marunong mag-bike? Mga marunong mag-bike. Di ba nung nag-bike ka, tumba, galos, gasgas, bangga? Pero hindi ka lang nag-quit, ituloy-tuloy mo lang. O, tingnan mo ngayon. Magaling ka na mag-bike. Tama ba? Ganun din ang motor, ganun din ang sasakyan. You just have to, you know, fix your mind na magiging successful ka rin dito sa Ascendius Prime. Basta ituloy-tuloy mo lang to. Ang gagawin mo, araw. Kailangan talaga araw, arawin mo lang talaga. Wala kang choice. Pagkagising mo, Ascendra. Pagkakain, Ascendra. Pagtanghali, Ascendra. Paggabi, Ascendra. Bago matulog, Ascendra! ginawa ko itong buhay, ginawa ko mundo ko ang networking. Sabi kasi ng mentor ko noon, seryosohin mo to at kikita ka dito ng seryosong pera. Seryosohin mo to at kikita ka dito ng seryosong pera. Okay na? Seryosohin mo to at kikita ka dito ng seryosong pera. Yun lang ang sinundan ko. Yan yung dati, dati kami, yan, sige po, kami at Joseph. Yan, first time makapsalita sa Araneta Coliseum. Grabe, 20,000 people. Dati pag may kausap akong isa, namamatok na ako eh. Like, Jesus ko Lord, di ko to kaya. Dati, networking ako. Isa pa lang, kausap ko. Ito, yayaman ka na. Sabi niya, kumikita ka na ba? Hindi pa, pero pag sumali ka, kikita ako. Pero dati, alam niyo ba ang Bicolano ang pinaka-piloso ng tao? Yes! Bicolano, grabe, Diyos ko. Hindi po tao. Pinuso ko lang mga Bicolano, grabe. When I started doing networking, when I started doing this kind of business, maraming tumawa, maraming hindi naniwala. It's okay. Maraming tumawa, maraming hindi naniwala. Pero alam ko, at the back of my mind, kung may hindi naniwala, may maniniwala. Yes! Maintindihan niyo? Ibig sabihin, meron at meron na maniniwala. Nasundan? Yes! Charging yan. Hello. Nice ka. Alam ko sa tayo. Asan ako kanina? When I started doing this business, may mga inibitahan ako, may suwipon, may wala. May iba, pumapalakpak, nagdo-notes pa. Sabi ko, yes, ito nang agil ako. Tapos after 1 week, 2 weeks, hindi na bumalik. So, we started this business, ang isa, dalawa, tatlo, pero nagulat ako. Ang isang bagay pala, kapag inaaraw-araw mo at ginagalingan mo, nagiging madali. Araw-araw na ginagawa, ginagalingan, nagiging madali. Kasi pala, no, parang ako, sino ba dito ang tingin niyo, madali ang pagdudoktor? Diyos ko, mahirap na, matagal ba? Pero yung doktor, na gusto niya maging doktor, para sa kanya, madali lang. Imagine mo, pag nakakita na ako ng dugo,
Dati nga, yung tatay ko, pag nakita ko yung pupo, dati naduduwal-duwal pa ako eh. Pero ngayon, nasasanay na ako. Diba? Kasi hindi naman ako yung nag-assist sa kanya, si mama ko. Eh, syempre siya asawa, siya mauna. Sis mo. So, ngayon, na nakikita ko na lagi yung pupsikel, pag tumatay yung tatay ko, nagiging normal na. So, isang bagay pala, pag ginagawa mo na siya araw-araw, dumadali, nagiging mabilis, nagiging effortless. Nasundan? And eventually, sige po, yan, nakapunta po ako ng mahigit 10 bansa dahil sa kinarir ko yung negosyo araw-araw. I did the business 12 to 16 hours per day. 12 to 16 hours. Pag tinignan mo networking sa Bicol, tatlo lang kami nagkabahay dito. Bakit? Ask me why. Why? Because kokonti lang kami. Eh ako, lalo na ako, especially ako, kilala ko sarili ko. Pag ako talaga tatrabaho talaga ako. Kung yung iba-iba, ikakancel ang seminar na to. Pero kung hindi, pinag-aralan muna namin. Kaya! Tuloy! O, di ba? Andiyan kayo ngayon. Diba nyo? Iba ako. Ginawa ko yung negosyo 12 to 16 to 18 hours every day. Every day! Sabi ko sarili ko, pag yumaman ako, madali na lang magpahinga. China! Sige po. America! UAE! Dubai! Dubai yun, ito. Abu Dhabi! Maldives! Sige. Singapore! Sige. Malaysia! Thailand! Etong Thailand, side trip lang namin yun eh. Dahil sa, sabi ko, may Japan kami, April pa, so February pa lang, sabi ko, tara mag-Thailand muna tayo kasi parang ang layo pa ng Japan, parang tayo mag-board. Diba? So, na-Thailand muna kami. Pero punyetang init, grabe. Pero thank you God for all the blessing. Japan, yan. Tapos, Korea. Sige po, parang solado ko na eh, Korea. Yan. Sige po, next po. Ito, Hong Kong. Sabi namin, Valentine's tayo. Sa tayo Valentine's? Sa Hong Kong. Yeah. Why? Why? It's because I made a sacrifice 19 years ago. 19 years ago, I worked my ass out. 16, 18 hours ako nagde-network per day. Ang turo lang, 8 hours, 10 hours. Kami nila, Joseph, hindi. Iba ang utak namin. Ang utak namin, minsan lang tayong bata, itodo na natin. Nasundan niya? Yes. So after nito, sige po. Yan, this is our third car, 86, 2 doors. Ito, pick up, second car. Sige po. Sige, tuloy niyan. Yan, kaya pag tinatanong ako, magkano yung mga sasakyan, ang sagot ko, 200,000. Bakit 200,000? Kasi kung tutusin, wala akong pambili ng mga 2 milyon, 3 milyon na sasakyan. Pero kaya kong gawa ng paraan yung 200,000 hanggang executive. Yes! So, yan. Sige po. Next po. Yan. Yung Fortuner namin, Ford car, kasi ito, Camry. Grabe. Sang sarap pag-drive sa Camry, napaka-smooth. Pag sumakay ka na sa mga below 1 million na sasakyan, magiging maarte ka na eh. Kasi pag sumakay ka dyan, talagang parang kang nasa aeroplano lang, yung smooth niya, napaka-smooth. Tapos pag sumakay ka na sa mga 1 million below car, patagdagon. Sige po, next po. Yan, ito yung bahay ni Papa Mama. Diyan ako lumaki. I came from a very poor family. Kaya nung binagsabi na wala akong pera, sabi ko, putang ina, nag-start ako, masalo wala akong pera. Pero nung meron ako, malaking pangarap, aksyon. Wala ka lang ang pera, hindi ka pagagalaw, hihina-hina ka pa, wala talaga mangyayari sa buhay mo, tama? Kaya kung wala kang pera, meron kang ano, lakas ng? Oo! Tibay ng tatak standard. Tibay standard. Yan ito yung pero kidding aside, tunay po yan. Madalas na ng konti sala na, madalas na ng isa labasan na. Bayan ng nanay-tatay ko. Sige po. Yan! Ito po, nakapagpatayo po tayo ng first house and lot. Kahit sa 7 million pesos house and lot, pwede na. Pwede na! No? Pag-gising mo, alam mo, every time na gumigising ako, nasabihin ko lang sarili ko, sulit na sulit talaga yung binigay kong buhay sa network marketing. Sulit na sulit yung lahat ng pawis, pagod, puyat, eye bag, kabag, shoulder bag, lahat. Ikaw ba naman, binuhos mo 19 years? Walang balikan? 19 years. Hanggang ngayon, ang diploma ko nasa Bicol University pa rin. Binuhos mo talaga.
Sabi ko sa sarili ko, hindi pwedeng may reservation ako. Kasi pag may reservation ako, yung pinakagaling ko, hindi lalabas. Alam ko ang formula eh. Everybody say reservation. Reservation. Ano yun eh, reservation? Ang isang lalaki na manliligaw, na may reservation siyang iba, may reserva siyang iba, hindi ibubuhusan lahat. Ba, niligawan ko to. Oh. Kaso alam ko may backup ako. Hindi mo ibubuhusan lahat. Pero wala kang reservation, patay ko, Patay. patay. Ibubuhos mo. Nasundan? Yes! Kaya lang ho kami nag-success ng ganyan, si Joseph Lim. 41 pa lang si upline, o 42. Younger ako sa kanya ng 1 to 2 years. May-ari na siya ng kumpanya. Bakit? Wala rin reservation eh. Mas matindi yun. Walang reservation, walang balikan eh. Hindi nga nag-traditional eh. Pagkatapos mag-networking, networking pa rin. Traditional na networking, pero networking pa rin. Gaano siya kayaman ngayon? Latest yung binili sa sasakyan, ang binili niya sa sasakyan sa networking, Honda Civic, Montero Sport, mga sunod-sunod ko. Honda Civic, Montero Sport, Honda Accord, 2 doors, naka-scissor doors, Hammer, Toyota Sequoia, si ate, si Bunso, ang Sequoia mas malaki pa sa Land Cruiser, American car, American yun, imported yun sa Philippines. Tapos Porsche, cash, 5.3 million, Porsche Boxster. Tapos binilhan niya yung tatay niya ng high ace na Grandia. Tapos bumili ng, may farm na siya ngayon ng Hilux, Toyota, pick-up. Tapos ngayon bumili ng Nissan Patrol na kaparangan cruiser. Tapos ang matindi, dahil sa may-ari na ng Ascendra, kailangan bumili ng bagong car, Hammer, na H3 ata na Hammer. He's only 41, 42. He's only 41, 42. What do I mean, people? Are you there? Yes! Ito yung buhay na nag-aantay sa atin eh. Ito yung buhay na pwede mangyari sa iyo. Kasi nangyari na sa iba. Ang matindi pa nun, may-ari pa, ako, apply nyo ba? Yes! Nasunan nyo? Yes! Kasi kung nagawa niya, nagawa ko, close kaming dalawa, hindi kaya namin na ituro sa inyo yung nagawa natin. Yes! Nasundan? Yes! Bakit mo, 41, 42, malulula ka na lang eh. Malulula, Diyos ko Lord. Kakatapos lang pala ng building niya, Technocrat Residences dito sa Doña Cecilia. I think it's a 20-30 million na building. Grabe no? Sige po, next po tayo. Dito tayo matapos, ay, medyo early. First check ko, 82,000. Palakihin mo na lang. Ano? Kaya mo yung palakihin eh. Magkano yung first check ko? Magkano yung first check? 82! Yung sunod po, 124. Oo. Sige, baka mo madali. Wait lang. Ito, kinig. July 4! O, ano pala ngayon? October pala, di ba? July, August, September, October. Produce for Santo. Itong buwan pa lang, yung Ascendra. First check ko, 82,000. Sige po. Second check ko, 124,900. Sige po. Third check ko, 122,700. Sige po, yung next page ata. Yun sa kanan. Hindi siya napaparay. Palitin mo, yan. Yan, kaya na siguro yan. Tapos, kaya mo may large to. 200 plus basta to eh. 269,000 to. Tapos ito. Sa taas, 269,000. Ito. 247,000. Total, in 3 months time. Magkano na yung kinita ko in 3 months time? Nahihina po yung boses niya. Magkano na ba yung kinita natin? 766,000. Ladies and gentlemen, dito ako magtatapos. Ang Ascendra po, ang Ascendius Prime, lalaki po ito. Marami na kami nakagawa na 19 years, 20 years namin, ang buhay namin. Grabe talaga, 180 degrees binago yung buhay namin. No? Grabe talaga. Even ako, dati akala ko yung magkatang-viewer ako na relo. Sabi ko, parang hanggang doon na lang ako. Hindi ko lubos sa kalayan, nakabili ako ng Rolex na relo. This is 500,000 ng time na binili ko. Ang
Rolex ngayon nasa mga 700,000, 800,000 ang sa Marina. So, people, sino dito sa inyo gusto mangyari sa inyo yung nangyari sa amin? Kasama kamay. Gusto nyo ba yung mangyari sa inyo? Gusto nyo ba yan? Seryosohin nyo to. Ang pag-join kasi madali lang yan eh. May executive kayo, seryosohin nyo, may maniniwala, may hindi, may tatawa. Ang importante ikaw, tuloy-tuloy mo, ibigay mo ang lahat. By 2030, I'm very sure, in 5 years time, lahat kayo dito nang hahataw. May tiniisa, 2 sasakyan, at nagpapatayo na ng kanyang bahay. Thank you very much, guys, sa lahat ng oras nyo. Babalik ko na kay Mentor Giovanna.